As you are called in one hope, in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. So mapapansin natin mga kapatid, sinabi ni Pablo sa verse 2, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Sinabi ni Pablo yan ang iglesia na sinasakdal mga kapatid. Praise God. Sabi sa verse 2, lowliness, meekness, long suffering, forbearing one another in love. Sa verse 3, and laboring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Yan ang iglesia mga kapatid. Dapat tayo nasa iglesia, mga kapatid, pag-ingatan natin ang tali ng pagkakaisa sa Espiritu. So say amen? Hindi dapat umayan tayo na ito ay sirain. Putulin. Right? Sabi ni Pablo, keep endeavoring in the unity of the Spirit. Ang pinag-uusapan natin ng pagkakaisa doon sa tinanggap natin present truth. Hindi dapat tayo nagkakabahagi dyan. May tinanggap tayo present truth, which is progressive ministry, na doon tayo dinadala ng pamilya maligtas, ang mag-asawa maging maayos, ang mga anak natin mga mabubuti, mababayin, masunurin sa Diyos. And that is the perfection. Hindi tayo pwedeng maging bahagi sa mga naninira sa mensahe nito. Hindi tayo pwedeng sumang-ayon sa kanila. At kapag tayo sumang-ayon sa kanila, pinapalakas natin ang kanilang pwersa na kung saan sila ginagamit din ang kawan. So, amen? Amen! Kapag tayo po ay nagkakaroon ng ibang kaisipan, dapat dito mga kapatid, let's examine ourselves. Dapat salangsangin. Sabi ng Biblia, keep endeavoring in the unity of the Spirit in the bond of peace. Hallelujah. Hindi ba tayo masyadong maabot sa ganun pagkakaisa? Praise God. So, kaya kailangan tayo lahat ay magdalaminan. Sapagkat sinabi mismo ni Pablo na merong nakalaan isang pag-asa. Praise God. Yung isang pag-asa na yun, mga kapatid, ay kakumpletuhan ng tatanggapin natin, binigay ng Diyos ng mga biyaya na inilagay niya sa kanyang anak na nandoon sa arian ng kanyang. And finally, subject ko mga kapatid, being translated. Una, narinig natin ang Ebanghelyo at tapos na-resurrect ka. And then, pag na-resurrect mo spiritually, pinilagay ka ng Diyos sa isang dimension that was translated into the kingdom of His dear Son. At nangyari yun, ibinibilang ka na ngayon sa iglesia ng Panginoon, which is the true church. Now, ang isang pag-asa, finally, pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang hinihintay na lamang natin ay isang kaganapang translation. Kaya sabi ko kanina, kapag hindi natin na-experience, praise God, ng mga lakad ng mabuti sa Panginoon at nagpalakas, long suffering, patience, at sa namin ni Pablo, hindi natin yan na-experience mga kapatid. Hindi pa natin ito na-experience, ito ang panahon na tayo lumapit sa Diyos. Lumapit tayo na masidhi sa Diyos at hingin natin sa Panginoon na ito'y ating maranasan. Nang sa ganun mga kapatid, pagkakatanggap ka ng kapanatagan sa Espiritu sa ating puso na we are part of the body of Christ and we are ready for the throne of Christ. To be transformed in the second chance of translation. You receive, sabi sa Bible, 1 Thessalonians chapter 4, when the death of Christ, when Jesus Christ will come in a secret coming, the dead in Christ shall rise first. Sila Pablo and the rest of the Christian, yung mga medieval age Christian, mga pinatay, pinahirapan, they were resurrected at the coming of Christ. Sabi nga nun, ang kasunod, after resurrection, yung aabutang buhay would be translated
is to glorify the Father. And that is hope. Sabi ko kanina, hindi natin mararanasan ang glorification unless you will be translated into the kingdom of His grace. Amen! You will be. So, I believe na sana lahat tayo na naririto, mga kapatid, ay nakaranas ng marinig natin ang Ebanghelyo, katulad ng mga taga-Kolosas, nang marinig nila ang Ebanghelyo ng Panginoon, na nalangin si Pablo, at sila'y nanalangin din kay Pablo, na sila ay pagkalooban ng lahat ng mga pakinabang na inilagay ng Diyos doon sa kaharian ng kanyang anak. In one hope. Hallelujah. Of the hope of glory. Praise God. Sana mga kapatid, this is a short exhortation and encouragement to us. Hallelujah. Na gusto ng Panginoon na i-condition ng ating puso. At nais ng Panginoon na tayo po ay lumakad. We are walk worthy. Hallelujah. In the presence of the Lord. Wala man tayo sa harapan ng bawat isa. Praise God. Pero merong isang Diyos na may malaking mata na nakabantay palagi sa atin, na sa lahat ng sulok, mga kapatid, naroon ang kanyang Panginoon. Especially in the righteousness of God, the holy saints of God. Pinapatayan tayo. Bakit niya tayo sinasabihan ng ganyan? Kasi gusto ng Diyos, sa pagparito ng kanyang anak, tayo'y makatanggap ng kapuan ng lahat ng kanyang ipamamahay. So, amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin siya ng malakas na papuri. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Sabi sa Hebrews 11, sa pamamagitan ng pananampalataya, hallelujah, ang pananampalataya, sabi, the faith is the substance of things and evidence hope for. Sabi na ng mga bagay na kapanatagan, yung isang bagay ng pangako ng Diyos na hindi pa natin nakikita pero sinasampalatayanan natin. Amen. Kaya nga mga kapatid, praise God, hallelujah. Gusto ng Panginoon na tayo po ay magsama-sama, endeavoring, keeping in the unity of the Spirit. Hallelujah. Magtulungan tayo sa prayer, magtulungan tayo mga kapatid. Kailangan namin ang inyong panalangin, kailangan din ninyo ang aming mga panalangin ng mga manggagawa. Lahat tayo kailangan magdamayan tayo mga kapatid. Because the rapture will very near. We are now in the season of rapture. So let's bow our heads for a short closing prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for thy opportunity to hear thy word, God. To hear thy revelation, O God. Hallelujah. Father, bless your word. Bless each word that comes from your mouth, O God. Hallelujah. You may bless this seed, O God. Hallelujah. In the hearts of the believers. Pour out your living water, Lord God. Hallelujah. That we may grow in a time of season, God. Oh, praise you, Father. Sa ganun, Panginoon, ang bibig na yasin, Panginoon, na dinibinigan ng Panginoon Diyos, ay lalago at sa dulo nito ay magkakaroon ng maraming bunga na siya mong pagkain, Panginoon. Kami ay naituring like we are in the garden of Eden. Kami ang mga puno na itinuring mo, Panginoon, mga halaman ng sarili, Panginoon, na kung saan kapag ikaw at bawat Diyos sa pamamagitan ng iyong presensya, Panginoon, ay hinahanap mo ang bawat puno na kung saan ay may bunga. Hallelujah! Praise God! Lord, in the time of visitation, Father, Lord, we pray and we thank you, Lord, that you will give us the fruits, O God, of righteousness, the fruits of
bagay sa iyo. Hopefully, Lord, na kami na nagtitiis sa isa't isa, Panginoon, ay magkasama-sama kami sa iyong pagparito, Lord. Huwag niyo pong hayaan na meron isa sa amin o mahal namin sa buhay ng isang anak namin na napapaliwala, Lord. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapangyarihan. Papaano namin sila dagin sa iyo, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. Pwede bang bawin? Amin na po. Hawitin natin yung refiners. Holy fire. Refiners fire. Kakantayin ko lang yung mga kapatid. Kantayin natin lahat. So we send. Hallelujah. As we sing